Ito pag-usapan po natin. Impeachment. Trial labang kay Vice President Inday Sara Duterte. Every time, kaya nandyan si Bukoy, nandyan si Princess because of impeachment. Yung paratang ni Chihuahua, yung paratang ni Pastor Dila, animal, nakaupo na naman, nakaupo sa pilit na di umano, si Vice President Inday Sara ay ginamit, winaldas di umano, ang pera ng bayan. Yung 125 million confidential funds. Paano na ho ito? Dahil mismong Commission on Audit, naglabas na ho ng findings. Hindi lang isang bisis, kundi 3 bisis. Merong unmodified opinion. No, ito po. So wala na, did na po yung impeachment, talo na ho sila. At malamang, ito yung pinakamagandang sandata ng depensa. At dapat mapag-usapan na yung pagkabasura ng naturang complaint. O ito ha. Kanina pong umaga, lumabas po yung mga balitang ito. So, hindi nga ho namin napag-usapan sa Berada kasi siksik na yung namin, yung topic. Ito, binalita sa News 5 talaga. News 5 na natin para masabihin ninyo, gawa-gawa ko ito. OVP receives unmodified opinion from Commission on Audit. Nakakuha ang 2024 audit report 2024 na ha ng Office of the Vice President ng unmodified opinion mula sa Commission on Audit. In our opinion, the accompanying financial statements present fairly in all material respects. Ito ang ikatlong sunod na taon na nakakuha ang Office of the Vice President sa ilalim ni Vice President Inday Sara Duterte ng unmodified opinion. Ibinigay ang unmodified opinion kapag ang inihandang financial statement ay naaayon sa angkop na financial reporting framework. Yan ang tawag dyan, kahulugan. Ngayon, ilan ba ang alam ko may mga grado-grado pala yan guys pag nag-audit. Bibigyan ka ng grado. So ngayon, merong ang Office of the Vice President posted. Hindi pala parang yung percentage. Ito, posted an 85.55% budget utilization rate under 2024 GAA, reflecting efficient and transparent use of public funds. Pambihira, Tingnan mo, reflecting efficient and transparent use of public funds. So, ano po ang pag-uusapan sa impeachment? 3 consecutive years, meron palang mataas na grado ang Office of the Vice President. Ni minsan hindi ito pinag-uusapan, ha? Ito sa Bilyonaryo Channel, pareho lang din naman. In English lang ho ito. Yan tinagalog. 3 years straight, Office of the Vice President earns COA's highest audit rating again. Highest audit rating. 3 taon sunod-sunod. Itong Office of the Vice President, yan for 3 years. So, ibig sabihin, simula ng nagiging Vice President si Inday Sara, yung financial statement nila, yung kanilang budget, nagamit sa tama, na-utilize ng tama, transparent, walang tinatagong kung ano-anong kababalagan, anomalya, sa naturang opisina. Ngayon, bakit na pinag-uusapan tayong impeachment? Commission on Audit na po ang nagsasabi na sumunod. Di ba naririnig pa nga ho natin, no? Sinabi nga ho ng Commission on Audit, nag-interview si Akop. Pinakamataas na rating, ha? Ang Office of the Vice President,
Sinabi pa nga ho ni Kung Akop, anong tinanong yung Commission on Audit, ang sabi ng Commission on Audit, sumunod po sa Joint Circular ang Office of the Vice President. Yung financial statements nila, walang problema na ayon sa angkop na financial reporting framework. So ano? Wala na tayong pag-uusapang impeachment. Panalo na si Inday. Di ba ho? Kaya nga, yan ang pinag-uusapan yan, kaya di mo si Inday Sara, winawaldas daw ang kaban ng bayan. Nanette Gonzales, salamat sa pakulay. At ang pinagmumukha ni Chihuahua sa kanyang committee na di umano'y si Inday Sara, merong mga irregularidad. Sabi ko na nga ho sino bang paniwalaan natin? Commission on Audit, na ito talaga yung linya nila, trabaho, ito yung expertise nila, o yung nasa House of Crocodile Farm na namumulitika lang. Tingnan mo ngayon, Auntie Claire, sino ang namumulitika? Hindi kayo mga Marcos. Yung Commission on Audit naglabas na ang opisina ni Inday Sara nakakuha ng pinaka-highest rating. So ano bang ibabato nating issue? Wala na. Tapos na. The end. Pagdating sa corruption, zero. Malinis. Lahat ng libro ng opisina ni Vice President Inday Sara sumunod. Ngayon, sige nga, magpa-audit nga yung opisina ng presidente, magpa-audit nga kayong mga kongresista, tingnan ho natin kung ganito rin ba ang findings sa inyo ng Commission on Audit. Baka nga ho, kayo, sobra-sobrang pagkulimbat ninyo ng kaban ng bayan nilang sobra-sobra, wagas. So ano po ang magiging resulta sa impeachment? Ito ay pwede pong magamit ng depensa. Pwede rin po itong magamit ng mga senador, senatorial judge, na wag na natin ituloy. Dahil ang question naman kasi dito, tungkol sa pondo ni Inday Sara. Yung may hawak po kasi ng pag-audit, itong Commission on Audit, sila makapagsabi yan. O ito na ho, resibo, patunay na si Vice President Inday Sara ay hindi nagwalda sa kaban ng bayan, transparent yung paggamit ng pera. 85.5% yung utilization. Nasa tama ang pag-deliver ng pondo. Talo na tayo! Mabuhay ang Pilipino! Ay, RJYC Vlog, Tolbis Dags. Sa Gcash na lang ako magpa-birthday. O, sige, ma'am. Huwag mo masyadong damihan, ma'am. Baka mapuno Gcash ko, ma'am. Ayan na! Sabi ni, tara na, sama-sama na kalampagin ang men and uniform. Wala na Ito na, mga Pilipino. Gising na kayo. Maliwanag na pinupolitika si Vice President Inday Sara. Maliwanag na itong impeachment ay ginagawa lang panggagago sa mga Pilipino, nilalaso ng utak, na ini-inject na di umano ang opisina ni Vice Presidente Anacorakot. Hindi ho, ito na po yung findings ng Commission on Audit, pinaka-highest rating ang natanggap, unmodified opinion from Commission on Audit within 3 consecutive years. Putang ina, siguro ang opisina ni Inday Sara, no? Sila lang yung may resibo. Yung opisina ni opisina ni Tambaloslos, may mga resibo kayo? Meron siguro, recto. O ito po yung mga papakita natin, baka sabihin na po gawa-gawa. Alam mo. At sa mga bubunisang, tanganisang, loyalista ni Ngagba, baka hindi po kayo maniwala sa pinag-uusapan natin na nilinis ng COA ang Office of the Vice President na sumunod sa lahat ng mga panuntunan ang opisina, walang anomalya, transparent. Ayan po, di ko, kayo na lang mag-research. Nasa mainstream media na rin ho ito. Kumakalat po na ito ngayong araw. So, ang impeachment ngayon, wala nang saysay. Ito ay maliwanag, natapos na. The end. Sabi ni Janet Rodse, tirahin na naman nila yung COA kasi sabihin nila na fake news. Ay, gagi, fake news na naman yung COA. Yung fake news yan, si Auntie Claire. Ayan, nasa mainstream media na lahat. Yung unang naglabas nito, nakita ko, bilyonaryo. Ayan, bilyonaryo.
Tapos yung News 5, ngayon lang hapon din naglabas. Actually, italakay nga sana namin to kaganina, kaso wala nang oras, siksik-liglig na. Oh. Ito, tapos na ang laban, tapos na ang impeachment. Pag makonvict si Inday Sara, kung i-convict nila si Inday Sara, ay katarantaduhan. Ayan na ho eh. Commission on Audit, ipatawag nyo na lang ho diyan sa trial, impeachment trial. Pero ho ako, para sa akin, kung ako senador, utang ina, wag na tayo mag-usap ng impeachment. Dahil ang paniwalaan ko, Commission on Audit, kumpara sa mga kongresista, na pamumulitika lamang, gumawa ng mga komite. Ito ay sampal ito kay Tambaloslos, sampal ito kay Chua, sampal ito kung ano-ano bang mga impaktong komite dyan sa House of Crocodile Farm. Sabi ni Nanette Gonzales, at least napalabas na sa media outlet na story. Yes, ito. Ang ano lang natin, palakihin lang natin. Kasi pag hindi po natin ito palakihin, itong maliwanag na nilinis ng Commission on Audit, ang Office of the Vice President, na itong impeachment, mababasura na yan. Alam ko, siguro, itong Dipinsa, sila ni Porton, wala na. Tapos na. Kumbaga sinipa, wala na. No chance na yung prosecution dito. Wala nang trial dyan. Para sa akin. Ang tanga naman ng mga senador, mag-trial pa kayo. No? Para sa akin lang. Ang tatanga ninyo, 20th Congress, mga senador, kung mag-trial po kayo. Kalimutan na natin yung impeachment. Ayan na po yung kuha, ito na po yung patunay. Nasabi nga ho ni Atty. Guanzon, dahil nagiging commissioner din yung kuha. Hindi na mababago ang statement ng kuha. Kung ano po yung sinasabi nila, naka-record yun, yun na ho yun. Nadagdagan pa ngayon. Naglabas pa ng pinaka-highest audit rating. Ang kuha, pabor sa Office of the Vice President. So anong gagawin natin? Nyor. Si Dayon Nyor na naman, ipa-audit natin. Sige nga. Total bilyonis naman, no? Ang pundo sa confidential funds, pati si Tambaloslos, kayo na naman. Tapos naman na, may findings naman ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Tingnan nyo namin kung makapasa kayo sa audit ni Malkayo. Sabi ni Jim Marcian, ang sinasabi ni Marcolita dati, na dapat daw hintayin na matapos ang trabaho ng kuha sa budget ni Vice President Inday Sara. Nabiktima si Inday Sara. O kung hinintay po ito, bago po sila nagtalakay dyan sa committee ni Chihuahua, walang trial by publicity. Walang demolition job. Kasi anong gagawin mong hearing? Ito na nga ho yung resulta eh. Maayos na nga ho. Unmodified opinion. Anong i-hearing mo? Wala na, tapos na. The end na. Dido ng impeachment. Wala nang patutunguhan yan. Papunta yan sa basurahan. Kaya nga, binalik ko sa inyo kasi kulang-kulang eh.